Good evening everyone. Welcome sa webinar natin titled Selling for Introverts, a proven guide to confident and quiet selling. So super excited kami na nandito kayo tonight. Especially if you're a freelancer, creative, or business owner na nahihirapan sa selling or medyo uncomfortable na magbenta. Yun. Yes, and if feeling mo kailangan maging loud, aggressive, or super salesy para lang makakuha ng clients, this session will change how you see selling. Tama. Sir Juan? So, quick intro lang guys. My name is Juan, brand and marketing designer, and I help businesses create clean, strategic, and conversion-ready designs. Yun, and I'm Jonas. Nice to meet you guys. I'm also sales niche. And tonight, we will be your host to guide you throughout this session. Alright, tama guys. Here's what to expect tonight. Quick conversation with our speaker, Cap Hernandez, and learnings about introvert, kung paano niya ginagawa yung discarding ni Sir Cap, yung quiet selling, and also live question and answer later. So, make sure to stay until the end. Sobrang sulit nito, guys. Now, let's introduce our speaker for tonight. Our speaker for tonight is Cap Hernandez. He's the founder of Uncap Digital Marketing and helps businesses grow using smart and strategic marketing. Yo, nice to meet you, Cap. What's really interesting about him is how he simplifies selling, lalo na for introverts, di ba? Without being pushy or aggressive. But before we jump into the training, kilalanin muna natin siya, Sir Juan. Yes. Sir Cap, welcome, Sir Cap. Thank you for being here. Hi, good evening. Good evening, everyone. Hi, Sir Cap. Ayun, so again, I'm Cap Hernandez. Tama ba yung narinig ko kanina without being sexy? Yun. Ay, salesy pala. Salesy. Yo, sexy tayo dito, Cap. Ayan, so, kwento ba ako? Or... Yes. Sige. Introduce yourself, Cap. Ayan, so... I've been in sales for 20 plus years and I've worked with different companies like Unilever Philippines, San Miguel, GTI, and several digital marketing agencies din. Pero hindi alam ng iba nung latter part na ng work ko na introvert ako. Hindi na nila napansin. Pero before that, nung mga talaga nagsa-start ako, nasasabihan talaga ako na tahimik ako. Kasi even before sa sales naman even before I work, high school pa lang tsaka college, tahimik talaga ako. Ang malala pa nun, mahiyain pa ako. Kasi ito guys, yung common misconception kasi ng marami, akala nila ang introvert is equal to being shy. Pero hindi ganun. Merong mga introvert na hindi shy, merong mga extrovert na shy din. So, gets nyo? Ang pagiging introvert, tahimik, minsan gusto lang mag-isa, or gusto lang makinig. Diba? So yun, ganun ako. At siguro marami sa atin na ganun ngayon. Kaya tayo nagsama-sama ngayong gabing to. Ayun. So, yun, sobrang tahimik talaga dati. Tapos, yun, nasasabihan ako, Cap, tahimik mo. Pwede ka ba magkwento, Cap? Yun, tas tatawa lang ako. Ganun. Sobrang ako doon, Cap. Isa talaga din ako dyan. Introvert kasi ay, sorry. based sa experience ko or sa mga tawag dito, sa mga designer as a artist, gano'n. Introvert halos daw lahat. Kaya aminado ako doon. Kaya ayun, Cap, as an introvert, ano yung biggest struggle mo before with it comes to selling? Kasi common misconception again, yung dapat maging extrovert ka pag sales ka, 'di ba? So time na 'yon nung nagsa-start pa lang talaga ako, nasa isip ko dapat extrovert ako, dapat madaldal ako, dapat ganito, dapat ganun. Tapos ako compare pa ako. Meron kasi akong teammate sa Unilever before, mismo ng boss ko, Cap,
dapat ganyan ka, dapat extrovert ka. Eh yung teammate ko na yun, Filipino-Nigerian, sobrang boka. As in, life of the talaga. So, trinay ko, pero hindi ko talaga kayang gawin eh. So, ayun, yun yung common struggle ko before. Pero eventually, I was able to find out kung ano ba dapat yung gawin para makabenta, para maka-upsell pa, at maging maging successful sa sales. Yes. Thank you so much, Kap. Tsaka, kailan mo na-realize na yung mga introverts can be actually good or even better at sales? Ano lang talaga, nung start pa rin talaga, na-realize ko na na dapat lang gamitin yung strengths eh. Kasi tinatry ko dati dapat maging maboka. So tinatry ko maboka pero hindi ko kaya talaga eh. So na-realize ko na dapat ganda kung ano ba yung mga tamang question, pakinggan yung client. Yun yung best way. Tapos ngayon nga mas madali na eh. Kasi pag nagpe-prepare ako, kuwari may client meeting or discovery call, ang ginagawa ko, susulat ko talaga. Ililista ko yung mga questions ko. Ililista ko yung mga potential questions ng client sa akin para alam ko yung sasagot. At ililista ko rin yung mga pwede kong isagot. Pero ngayon, mas madali na dahil may kaibigan na tayong ChatGPT. Yun? Pwede mo lang kuwari, may ka-meeting. Di ba? May kaibigan ka, client ka. Meeting ka. Meeting with a potential client. He's a high ticket coach. And I have potential questions that I can ask him to understand him better. And eventually provide the solutions that he needs. Ganon. So, yan, ililista na yung mga question. Hindi ka na tatameme pag nakapag-meeting ka. At ang maganda pa doon, discovery call kasi dapat, or meetings, dapat ikaw yung nagtatanong, hindi yung client. Huwag mong gagawin na parang ikaw yung ini-interview ng client. So, talagang mahirapan kapag gano'n eh. Funnel down, no? So, Funnel down talaga. May isa pa akong tanong, Kap. Last na para sa akin. Ano yung Wag last. Marami tayong tanong. Joke lang, Kap. Okay lang naman. Ano yung Kap, yung isa sa one misconception about selling na until now marami pa rin ng naniniwala? Sorry, hindi ko narinig lahat. Hindi ko alam kung sa akin yun or... Sige, Kap. Ulitin ko na lang, Kap. Baka may technical problem or internet. So, ayun, Kap. Isa sa mga, last na tanong ko, isa sa mga, ano yung one misconception about selling na until now, marami pa rin ng naniniwala? Yung parang iba kasi 'di ba parang pagalingan magsalita. Pero ang best way to do sales talaga is pagalingan makinig. Ganun dapat. Kasi naalala ko meron akong napanood na ano nga ba 'yon? Nalimutan ko ano yung Apprentice, The Apprentice Asia. Sabi nung pinaka-president doon kasi nagkaroon sila ng ng task na magbenta ng yate. Tapos tinanong president, sabi niya, so who did the most talking? Did the agent talk more or the client? Tapos sabi nung nag-observe, the agent talked more. So sabi nung president, mali yun, dapat dapat yung client yung mas nagsasalita para mas maintindihan. Kasi kung puro ahente yung salita ng salita, o kung kung business owner yung salita ng salita, wala. Hindi mo maintindihan kung ano yung need ng client. So yun yung for me, yun yung misconception na dapat pagalingan magsalita. Hindi. Dapat pagalingan makinig. Totoo, no, Kap?
Ako na magtanong, no, Sir Juan? Then, Yes. nakaka-relate lang, Sir Cap, no, as I have said before, I'm also on sales niche. Basically, nandito po ako sa Riyadh ngayon and I'm on B2B wholesales. Ngayon, i-relate ko po kung paano bakit yung sinasabi na importante yung pakikinig. Bigyan ko ng sample. Meron kasi kaming client na umu-order ng 1,000 pieces of such items. Ngayon, binigyan namin siya, tapos nagkaroon ng problema sa description ng item mismo. Let's say, for example, yung upuan, sinabi niya is white color, tapos nabigay namin is black color. So, sinong may kasalanan nun? Yung mismong customer or yung naghingi ng order? Diba? So, yung basic lang po ba na principle na listening, active listening is one of the most important part of sales. So, yun lang ma-share ko, Kap. Agree po, no? Ayun. Meron din ako tinatawag kasi na okay yun. So, dapat talaga ask the right questions. Tapos, kung kailangan mo ilista yung sagot para siguradong tama, o kung kailangan mo i-record, ngayon mas madali na, pwede mo na i-record lalo na kung Zoom. So, dapat ilista mo. Ayun. Si May, Tama. nandito si May, ilang beses na niya naririnig to malamang sa akin. Pero meron ako tinatawag na na Ma'am Sir Selling. Familiar ba kayo guys sa Ma'am Sir Sir Selling? Selling? Bago yun ka pa. Sige nga. Ano yung Ma'am Sir Ayun. Selling? Yan, kung pumupunta kayo ng mga di ba, mga groceries o sa sa mall, minsan may magsasabi sa inyo, "Ma'am sir, bili na kayo." Hindi pa nga alam kung ano yung gusto mo, hindi pa nga alam yung kailangan mo, bebentahan ka na kagad. Yun yung napakamali, 'di ba? So dapat talaga alamin mo kung ano yung kailangan ng kliyente. Just an example, kasi musician din ako. So drummer ako. So naalala ko isang time, pumunta ako ng isang music store to look for drumstick lang yata yung hanapin ko nun. Tapos yung sales guy sabi sa akin, "Sir, bili na kayo nitong gitarang to, maganda to, brand." So talo na kagad, di ba? Parang wala na. Hindi na kagad ako nabenta. After nun, umalis na ako, doon na lang ako sa katabing ay mas maganda pa yung drumsticks doon. Ayun. Diba? So, dapat talaga, alamin mo muna kung anong kailangan bago mo bentahan, bago ka mag-pitch. Yung iba kasi, salita na ng salita. Nakaka 10 minutes lang nagsasalita. Hindi naman pala yun yung kailangan ng kliyente. Diba? Totoo. So, Totoo, Kap. Hindi pala yun yung solution sa problema ng client. Diba? So, ayun Kap, sino talaga yung makikinabang most sa webinar na to? Sakali. Mga freelancer, tinatanong mo Juan kung sino yung makikinabang. Sorry, medyo na gano'n. For me, mga freelancer, mga business owners, even yung mga nasa sales. Kasi, ayun, napagdaanan ko rin lahat Naging sales person ako, naging freelancer ako nung pandemic, tapos ngayon, business owner na. So, ayun, mapapakinabangan ng mga sales people din. Baka pwede ako dyan, Kap, sa business mo. Joke. Usap tayo after this. Grabe, sobrang Patawa-tawa si Ma'am Mean nakikita ko yung mga chat nito Hi. Hi sa mga interns. Ayun, sobrang relate ako doon. I think marami sa audience natin ngayon na nakarelate din. Then now, let's go deeper into the actual strategies ni Kap. Alright, Kap. The stage is yours, Kap, if may webinar ka or na represent sa kanila. It's your time to shine, Kap. So, pwede ba ako mag-share ng slides? Yes. Or Yes po. okay, sige, sorry. Wait lang. Sige. Juan, kwento ka muna dyan habang pre-measure rin. No pressure pero magkwento ka. Guys, pasensyaan nyo na yung Bentahan muna natin sila. kong Yung- boses. Medyo Wait lang. gusto parang internet. Ulap ko lang yung Yung pagiging introvert, parang medyo naging din kasi ako financial advisor, kumbaga nasa sales.
magsalita. So, yung pagiging salesman na-adapt ko before. Pero, bago lahat yon as a artist, designer, introvert talaga ako. Gusto ko lang makinig lang talaga. Tapos sasagot ako, oo, ganun lang. Ganun. Sige, kaya ko yan. So, bali nung yun nga, may mga kailangan din natin mag-upskill kung sakali. Ako, natutunan ko yung pagiging salesperson dun sa pagiging financial advisor. So, ayun, tinutukan ko yun ng financial advisor ako before. Sige, sample, benta mo nga ako, Sir Juan. Ayun, sige. Joke lang. Before kasi, yun nga, nung nung introvert nga ako, di ba? Then, siguro mga 3 months, inaral ko talaga yung pagiging salesperson as a financial advisor. Yun, nagbunga naman. In 1 year, ko nun in 1 year, naging bronze medalist ako as a financial advisor. Kumbaga, nasa top ako nung in 1 year. Kumbaga, kung magpo-focus ka talaga sa gusto mo, may balik or meron kang may hit na goal. Agree. Ikaw naman, Boss Jonas. Mag-share pa ba ako? Wag na, okay na. Basta nakita niyo yung kagapuhan ko. May kukontra na naman sa back-end ng aha niya, no? Pangalan, joke lang. Peace. So, yun lang. Mukhang ready na si Cap. Go ahead, Cap. It's your time to shine. Okay. Kita naman yung screen, no? Okay na? Yes, Cap. Okay. Yan. Okay. Sige, so welcome to the Selling for Introverts free webinar. So ang tanong ko muna, are you an introvert? Meron daw questions na pag tinanong mo sa sarili mo, malalaman kung introvert ka. So pwede bang mag-type sa chat ng yes kung introvert ka or not? Type yes. Ito yung mga question. Do you feel drained after spending a long time in a stimulating social environment? Yes or no? May mga nag-chat na ba? Sorry. Ayun. Yes po. Marami nag-yes, Cap. Ayun, sige. Sorry. Ayan, okay. Would you describe yourself as someone who gets most of your energy from spending time on your own? Yes ba? Ganito ka ba? Yun. Or ito, favorite question ko. During a party, do you look forward to the party after the party or are you thinking of an excuse to go home? Yeah. Yung iba, yung iba, uwing-uwi na, di ba? May going home, may sleep, may yes. Dumami bigla na nagkahiwa-hiwalay na. Guilty daw, may guilty. Ayan, so may guilty. Pahinga na lang, sabi. So how can an introvert succeed in sales while being true to themselves? So ito, I'll just give you 3 steps to sell it effectively as an introvert. Pero marami pa to. Pero ito, for me, kung isa-summarize mo, ito yung pinaka steps talaga na dapat tandaan mo. First one is to have the right mindset. Second is to ask the right questions. And of course, the third one is to provide the best solutions. So have the right mindset. Paano ba yung having the right mindset? Of course, dapat maniwala ka na makakabenta ka. Maniwala ka sa products mo. Maniwala ka sa service mo. Maniwala ka sa sarili mo. Maniwala ka sa company mo. And use your introverted strengths. So ano ba yun? Listening, empathy, and preparation. You don't need to act like an extrovert to succeed. So yun. Yun yung isang dapat tinatandaan natin eh. Wag natin itatry na maging extrovert kung hindi naman tayo extrovert.
the best salespeople aren't the loudest. They're the most authentic. So again, have the right mindset. Dapat maniwala ka sa sarili mo, maniwala ka sa binebenta mo. Maniwala ka na kaya mo. Na before, before going to a discovery call or before going to a meeting, para maniwala ka talaga sa sarili mo, mag-prepare ka syempre. Research about the company, research about the client. Yun, ilista mo na nga kung ano yung itatanong mo, ilista mo na yung mga potential na mapag-uusapan nyo even before the meeting. And number 2, ask the right questions. So focus on understanding, not just pitching. So dapat talaga, intindi mo muna yung client mo. Ask about their challenges, goals, and what's really holding them back. So for example, sa AHA, ano ba yung dapat tinatanong natin sa clients? 'Di ba? So for example, sir, ano ba yung nyo? Paano kayo pag may coach yung kausap nyo? Paano kayo ng mga workshops nyo? Google Docs ba? Or may landing page ba kayo, website? So yung mga tanong na ganun, sir, paano kayo nag-accept ng payments? So yun, dapat tanungin nyo lahat para eventually alam nyo na kung yung solution, alam nyo na yung mga benefits na sasabihin nyo dun sa client. The more you listen, the more they'll trust you. Merong sinasabi na yung favorite topic nating lahat is about ourselves. Tama ba? Do you agree? Na kapag nagkwento ka na tungkol sa sarili mo, I can do this all day. Diba? Ayan. So, favorite ko si Captain America. So, ayan. So, di ba? Parang favorite mo tong topic. So, tanungin mo yung client mo kasi alam mong favorite topic nila, sarili nila negosyo nila. So, tanungin mo si client para mas they'll trust you more, they'll like you more as well. So, introverts win in sales because they listen deeper than most. Do you agree? And lastly, provide the best solutions. Ito, natutunan ko to sa Unilever Philippines. So just to give you a background kung ano yung binebenta ko dati sa Unilever Philippines. Meron kaming yung mga Nor cubes kung familiar kayo. Pero ang binebentahan kasi namin, sorry to UN Avenue no, time na yan. Ng YMCA, no? Oo. Pero ngayon nasa BGC ni office ng mga ng mga nasa sales, ng mga sales and marketing, pero dati sa UN Avenue. And so binebenta namin mga Nor liquid seasoning, Nor cubes. Pero dahil ang customers namin noon, mga restaurants, Nor cube, malaki talaga. Yung tapos para makatipid kasi maramihang gamit. So ang kailangan namin gawin kasi parang hindi kami product pushing Ang importante is ma-realize nung client namin, ito yung better way, ito yung better solutions, ito yung best solutions for us para bumili o para bumili sila. So bigay lang ako ng example. Ang ginagawa ko to really find out kung ano yung kailangan ng client ko. Pupunta ako ng restaurant, so hindi pa nag-order sa amin kunwari. I-check ko yung menu. So kunwari may pansit. So isipin may kailangan dito ng Nor liquid seasoning. Tapos kung may bulalo, kailangan nito ng ng Nor beef cubes. O tapos kung may sinigang, of course sinigang broth. So yung palang inaalam ko na para before ko kausapin yung purchaser o yung chef, alam ko na yung mga pwede kong i-provide. So tatanungin ko, kuwari, si chef yung kausap ko. Chef, ano yung ginagamit yung pangpaasim ng sinigang? Gumagamit ako ng sampalok. Ganon. So bakit sampalok, sir? Kasi mas maganda natural So tatanungin ko, sir, hindi ba minsan problema na hindi consistent yung lasa? So pwede sabihin ng chef, oo nga, yan nga yung minsan sinasabi ng mga customer. So what if, sir, magawa natin consistent? Gumamit pa rin kayo ng ng sampalok, tapos
yung kalahati siguro o 30% lagyan natin ng sinigang broth para para mas maging consistent. Gusto niyo bang i-try? Yun, ganun lang. Parang ready na ako before pa makausap yung client. At eventually, na-solve ko yung problema niya na hindi consistent yung lasa. Which is 30%. Gagamit pa rin siya ng sampalok, pero gagamit din siya ng sinigang broth. So, yun. So, position yourself as a problem solver, not a seller. So yun, sinolve ko yung problem niya hindi consistent. Tailor your offer to fit their exact needs. So ano ba yung exact need? Ito, yung services ko ngayon, meron akong done for you service at done a DIY service. So done for you service ko is LinkedIn management services. Ano kami, parang kung familiar kayo sa social media marketing o social media management, ang pinoprovide namin, LinkedIn management services. So nakafocus sa LinkedIn. Pero meron din kaming DIY. So ituturo ko yung instead na kami gagawa for the client, ituturo ko. So during the discovery call, sasabihin ko dun sa client ko, sir, ito yung mga kailangan natin gawin for your LinkedIn para maging thought leader ka, para makilala ka, para makakuha ka ng leads eventually. So, you have two options. So, papakita ko yung kung ganong kahirap yung gagawin mo even para mag-succeed ka sa LinkedIn. Tapos bibigyan ko siya ng two options. You have two options. Kami yung gagawa for you or kayo yung gagawa, ituturo lang namin. So, just last Thursday? Michelle, nandiyan ka ba? Ka-meeting ko, meron ni-refer sa akin si Mami Negosyo. So, yan, eventually nalaman ko, yan, pinapili ko sa gusto mo ba yung option A o option B na ako yung tuturo ko sa inyo? Yan, pinili na yung option B kasi may team na siya. So sabi ko, ayun, sige, tuturo ko sa inyo for 3 months. Then eventually, kayo na yung gagawa. So I was able to close. Hindi ko pinush na, ay dapat sir, ay dapat ma'am, kayo? Dapat kami yung gagawa. Hindi. Inalam ko kung ano yung best for them. Guide them to what's best for them, not just what's best for you. Ayun. So yun na nga. Parang, for example, isang example to na kinakainisan ko. Yung email ko, hindi ko na lang sasabihin, email provider ko, hindi ko na lang sasabihin kung ano yung email na to. Kasi, alam nyo na, baka I was paying mga 2,000 per month for the service. Tapos, nalaman ko na lang na parang pwede naman palang mag-downgrade kasi hindi ko naman kailangan pala yung 2,000 per month na yun eh. So parang nainis lang ako na sana sinabi sa akin, parang gusto ko sabihin, sana sinabi niyo sa akin na pwede naman mag-downgrade. Diba? So dapat ganun din tayo sa clients natin. Ibigay lang natin yung kailangan nila. Sales isn't about pushing. It's about helping people make the right decision. Ayun. So again, after explaining to them kung ano yung mga pwede mong gawin based dun sa mga problema na uncover mo, based dun sa mga solutions, ito yung options nyo. Ano yung best for you? So again, have the right mindset, ask the right questions, and provide the best solutions. Yeah. Ayan. So, yun yung 3 steps to sell as an introvert. Again, marami pa yan. Maybe we can discuss after this kung ano pa yung mga pwede nating magamit as an introvert for us to really sell effectively. Yo, grabe, Kap, no? Sobrang daming insights niyan, ha? From this session, ang daming learnings niyan, ha? Kayo, pag di pa kayo nakapagbenta, ewan ko na lang. Hindi, joke lang. Nabitin ako eh. Parang, 3 hours na natin to, Kap. Hindi, joke lang. Hindi, so sa tingin mo, Sir Juan, no? Grabe. Yun, thank you so much, Kap. Sobrang daming, kahit parang introduction pa lang yun, no? Daming insight na. Then, ayun, maghanap tayo ng possible na sa audience, mga gustong magtanong. Mga questions dyan. Guys, pwede na kayo magtanong sa Facebook Live or sa mga nasa Facebook Live.
Grabe, no? Gusto Check ko yung last part mo, Kap, no? Sales isn't about pushing. It's about helping people make the right decision. Diba? Galing, galing. Thank you, thank you. Sana Guys, sana may maraming napulot yung mga nakikinig ngayon, mga viewers. walang may questions. Naiya lang ba sila magtanong? Iya, tanong na guys. Ayun yung magtanong o ako magtatanong isa-isa? Joke. Na-pressure eh. Sige, simulan mo na, Boss Jonas. Habang Wala na akong matanong. Ang lupit ni Kap eh. Pero Kap kasi, ang sa akin, ako nasa sales na ako. Mostly ang struggle ko, Kap, is how to close. Ano bang the best na solution? Kasi masarap magdaldal eh. Ako, basically introvert din ako. No? Nag-start ako guys sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako si Jonas. Way back before na mga bata pa lahat or tayo, mga bata pa ako. Dati naalala ko, pinagtitinda ako ng nanay ko ng ice candy sa tapat ng school. Sabi ko, paano ka bebenta naman? Bahala ka sa buhay mo, wala ka pang baon. So yun lang, alok-alok lang hanggang sa na ano lang natin. So yun lang ang question ko. Paano ba mag-close ng malupit, Kap? Based on your experience and expertise. Ako kasi natutunan ko, marami akong naaral na mga closing styles. Pero na-realize ko recently or the past few years, yung best way to close lang is after doing yung 3 things kanina, having the right mindset, asking the right questions, providing the best solutions. Sabihin mo lang, sir, for us to start, ito lang yung kailangan yung gawin. You just need to sign this or you just need to pay the 50% down payment or the first month, then, yun, magkaka-start na tayo. Ganun lang. Tapos tahimik ka lang, wag mo lang i-push. Pag ayaw, walang Ganun yung sapitan. Oo. Tapos, isa rin pala sa tinatanong ko, parang trap to eh. Parang trap. Tinatanong ko, sir, kunwari, kailangan ng GHL o ng AHA, bagong AHA. Sasabihin ko, sir, kailan nyo ba kailangan yan? So pag sinabi sa akin, mga 2 weeks from now, kailangan ko na. So, babalikan ko siya. Kunwari, sabi na, Kap, sige, pag-isipan ko muna. Nakaka 1 week na. Sasabihin ko, sir, I remember you telling me na kailangan mo to after 2 weeks. Naalala ko, magwa 1 week na lang eh. So, may I know what your decision is? Would you like to start na? Ganon. Or, start na tayo. Ganon. Minsan sinasabi ko, dapat mag-start na tayo. Oo. Follow up. Ganon. So, ganon lang. Hindi ko na inisipan yung daming closing techniques dati na pero yun lang yung sa akin ngayon yung sabihin mo kung ano yung next step. Next step is for you to sign the contract or pay down payment or yung first month. Yun lang. Ganun. May mga nagtanong Simple as that. Yo? si Miss Andrea. During DC, is there magic question para po makuha nyo agad yung loob ng customer or possible client? Sige. Ako kasi ang ginagawa ko para makuha kayong loob ng client. Minsan nagjo-joke ako eh. So depende sa style natin yan. Minsan pinapatawa ko yung client. Wait lang. May gusto akong hanapin na slide eh. Sana mahanap ko. Wait lang ah. Kung hindi ko mahanap, ito. Ayan, ito. Buti nahanap ko. Sige lang, Kap. May nagtaas din ng kamay kanina. Baka personal na tanong din. Ayan, ito. Ito. So, nakalagay dyan before and after, di ba? Pero yung pag nagdi-discovery call ako, sinasabi ko doon sa kausap ko, sir, ito muna yung pinapakita ko, yung nasa taas. So, ito nga pala yung client ko, si Ian Santos. Kami nag-design yan. Ganda, no? Tapos, parang yung client sasabihin, oo, maganda. Pero sasabihin ko, joke lang. Ito talaga yung dinesign namin, yung pangalawa. Yung next page, nasa next page yan eh.
So yun pa lang medyo nagiging comfortable na. Ganun yung ginagawa ko, medyo nagpapatawa ko ng konti. So depende. Parang Walang icebreaker, no? Kap, no? parang icebreaker eh. Tapos ewan ko, parang nasanay na ako na parang feeling nagiging close ko kagad. Hindi ko alam, walang magic question eh, pero more on talaga eh. Siguro dahil na rin sa ko, kasi isa sa strengths ko as an introvert, empathy. So, siguro mabilis kong makuha yung loob dahil doon. Pero magic question, more on lang talaga eh. Siguro, Andrea, ask him or her nga about him or herself. Kasi nga, yun yung best topic eh. Yun yung favorite topic ng mga kliyente natin eh. O ng natin lahat, yung sarili natin. So, tanungin mo sila. Tapos kung ayaw mag-open up, minsan, ang ginagawa ko, ako yung nag-open up muna. Parang sasabihin ko, parang, kunwari, client ko, may client akong ganito, nung una ayaw gamitin yung service. Pero eventually, na-realize na okay pala. Ayun, parang basta mag-share lang muna ako ng kwento. Before ayun. And hopefully, Andrea, nasagot ko yung tanong mo. People Sorry, skill, Juan. in short, Kap, mayroon kang people skill. Ayan, dumadami na tanong, Sir Cap. Ayan, si Ma'am Christiana Bugay. During this time of crisis, how to cope po? What are the adjustment we can do in terms of sales? Mukhang pang-government na tanungan. Oo nga eh. Pang NBI. Pang NBI. Di ako, for me, lang talaga. Kasi ako naniniwala ako sa continuous improvement. So, improve mo lang yung knowledge, improve mo lang yung yung kung ano yung expertise mo na ngayon or industry mo or niche mo. Or if you need to learn something new. Hindi ko sinasabi na aralin mo lahat, pero kung kailangan mo lang, aralin mo. Like for example, AI. Hindi na natin maiwasan to, guys. Sorry. Isa akong community founder ng graphic designers. Pero ako mismo nagsasabi, kailangan na nating aralin. Kailangan natin aralin ng AI kasi may iwan tayo kung hindi natin aralin. Agree ako dyan, Cap. As a designer din. Kumbaga, may personal assistant ka na, Cap eh. Oo, di ba? Ayun, pwedeng mong Tapos, ayun, parang minsan siya na yung parang ano ba yun? Mind mo. Brainstorm. Brainstorming mo. Oo, di ba? Ayun. So siguro yun yung isang adjustment or isang kailangan mong gawin sa time ng crisis na to. Or ngayon, kung makakatipid ka, pwede, ngayon naman kasi work from home tayo halos lahat. So, tipid tayo. Diba? So, and siguro, kung tingin mo na dapat mag-increase ka na ng services mo, mag-increase ka na. Yes, tama. Times Agree. 2 din, Cap, parang sa gasolina. Oo. Times 3 na nga yata. Times 3 na ba? So, meron pang isang tanong, Cap. Si Ma'am Michelle Catala. Hi, Cap. Please share a few tips on how introverts can grow their network. Yan. Hirap naman na tanong ni Michelle. Si Michelle, OBM ko yan eh. Pinapahirapan naman ni Michelle eh. Dapat sinabihan mo, Michelle, na tatanong mo yan. Ngayon kasi mas madali na eh, 'di ba? Parang naalala ko nung pandemic, ang dami kong naging friends. Yan, kung kilala niyo sina Nabe, sina Brian, Ragaza, sina Lad Gutierrez. Nakilala ko lahat yan nung pandemic. Mga idol. Ang dami kong naging friends, 'di ba? So mas madali na ngayon eh, mas madali nang ma-expand yung network o mag-grow yung network sa online compared dati na wala nung sabihin ko ba ng time ko. Kailan yun? Nung time natin Juan. Nung may times kasi talagang kung ngayon andali na hanapin mo sa Facebook page, message mo yung company. Dati ang ginagawa
door to door ka or sa office, pupunta mo yung building, kausapin mo yung mga companies doon. Ganon. Ganon yung nangyayari. Ngayon, ang dali na. Pwede kang mag-message sa Facebook, mag-message sa LinkedIn. Mas madali na yon. So, for me, best way to grow your network, online. Online talaga. Makikilala mo na kagad eh. Uy, mutual friend namin ni Juan. Add mo na. Mutual friend namin ni Jonas. Add mo na. Before Kap, add ko lang din. Yung sinisimulan ko yung brand ko na One Creatives. Pumasok lang ako sa nun eh. Isang community. Then, ito lang yung goal. Sinabi ko yung goal ko. Ito yung gusto kong gawin. Tapos may free. Ayun, nag-grow yung network ko agad. So, ayun, isa din sa mga baka makatulong sa iba kung nagsisimula ng brand. Ayun, maging transparent sa personal goal nyo kung paano sila tulungan. Tapos, mamili ka ng free. Pupuntahan. Tapos, mag-grow na yung network mo. Tapos rin sa communities, kasi ang dami kang makikilala talaga dun eh. Pero iba kasi ang ginagawa nila, instead na mag-build ng relationships, benta ng benta. So, benta ng benta or post ng mga nila, Tanong-tanong, ng mga gawa nila. Benta lang. So, mag-build ka ng relationships before anything else. Tama. May question naman, Sir Cap, sa Facebook Live natin. Ito ang question. Anong advice daw, Cap, kahit anong gawin daw kasi naiya talaga? Kahit prepared ka na. Tapos, paano daw yung ma-overcome yung introvert talaga, yung pagiging introvert? Wala, kunain ka na ng pagiging introvert. For me, talaga eh, siguro nagsisimula talaga sa mindset eh, na kung alam mong kailangan mong mag-improve, gumawa ka ng way, kahit baby steps. So, yes. Ako tagal ko rin talagang parang naalala ko nung nagano kasi ako, nasa Samsung ako, event ako last 2 weeks ago ba yun? Sinabihan ako nung kasama ko na siya yung nagsushoot sa akin. Sabi niya, Kap, di ka naman introvert eh. Nakikita kita nakikipag-usap doon, parang hindi ka introvert. Sabi sa akin. Tapos, pero, alam mo yun, before ako makipag-usap sa marami, nag-warm up muna ako. Talagang tahimik lang ako doon. Ganon. Tapos, sinitingnan ko si Mami Negosyo, si Mami MK, si Francisco, ganon. So, inisa-isa ko muna. Yun, kinausap ko si Francisco, kinausap ko si Mami MK. Yes, si MK naman kasi, nakausap ko na talaga. Si Mami N, yun, nakausap ko dahil sa nung nag-guest ako sa sa podcast niya. So, inisa-isa ko sila. Then eventually, parang kala mo siguro parang ang daming kilala, daming ka-close, pero hindi. Ganun lang talaga. Ganun talagang ang ginawa ko lang din, hindi ako yung nagsasalita. More on, ako yung nagtatanong. Tinatanong ko sila. Ayun. Yun ka, parang based sa experience ko din, parang mas comfortable sa pagiging introvert. Mas comfortable tayo na makipag-usap ng one-on-one kaysa sa group. Ganun. Kaya ang ginagawa ko rin dati, lalo na pag yung nasa part ako ng isang malaking company, ang ginagawa ko, inisa-isa ko muna sila eh. Ayun, ito medyo close ko na to. Ito close ko na close ko na si Juan, close ko na si Jonas, close ko na si JC, si Sarvia close ko na. So pag nagsama-sama tayong lahat, close na tayo. Close ko na kayong lahat, 'di ba? So mas madali. At kapag sa networking din ang ginagawa ko, nagsa-start muna talaga ako sa kakilala ko. Then pwedeng either kasama ko yung kakilala ko pag may kausapin ako iba, or dahil na warm up na, ayun, parang parang medyo nadadalian na ako na kausapin yung iba. Pero again, yung sa tanong nung kanina na feeling mo hindi na talaga nag-i-improve, again, mindset nga yun eh. Parang yung palang iniisip mo na kagad eh, limiting belief na yun eh, na ay hindi ko na kayang mag-improve, hindi na ako magbabago.
yung palang talo ka na eh. Mindset talaga. Parang dun pa lang simulan mo na dapat, alam ko kailangan kong mag-improve. Try kong improve kahit ano lang. Baby steps. Parang nagpakain ka na agad sa fear mo, no? Oo. Conquer your fear. Eka nga ni Boss Jonas 2026. Yo. So, may tanong pa ba guys? Si JC nag-raise ng hand. Yun, JC. si Sir JC. Ay, may sinabi pala si Ma'am Mea, nakita ko kanina eh. Kap, tama yung sinabi niya. Build rapport. Hello po, Kap. Good evening po. Good evening, JC. Kap, question lang. Paano po yung technique approach nyo kapag dumating sa point bigla nagkaroon ng mental block kapag makipag-usap na magpe-present na yung mga ganung part? Biglang sobrang kaba na mental block. Ano yung mga parang pwede nyo ma-advise or technique para maiwasan yung ganun? Nag-stutter na. Ayun. Parang naging robot. Wala na. Parang nag-lag. Sige. Presentation or kausap lang? Or kunyari makipag-usap ka po sa parang first meeting or something like that. Tapos sa dami ng iniisip yung scenario, biglang nag-ano yung mental block dahil sa dami yung iniisip na possible na tatanong, possible scenario, gano'n. Ano yung mga pwede nyo use yung technique nyo para maiwasan yung gano'n? Minsan yan ginagamit kong pang-break ng ice yan eh. Parang sinasabi ko, ano nga ba yung sasabihin ko? Nalimutan ko na, sir. Nalimutan ko na. Sa sobrang kaba, gano'n. Parang yun ginagamit ko na minsan. Pero, again, pwedeng may nakaredy ka na 3 tanong. Kung kung 3 tanong lang na nakaredy, ano ba? Ano yung ginagawa mo? Anong pangalan mo? Kunwari, anong industry mo? Yun, ready mo lang para hindi ganun ka hirap maalala. Kasi kung kailangan mo lang naman talaga makipag-usap eh. So, prepare 3, power of 3. Don't forget the power of 3. Ito, favorite ko to eh. Ang power of 3, madaling maalala. So, kunwari, magtotalk ka man in public or may kakausapin ka, mag-ready ka lang ng 3 bagay na pwede mong itanong or pwede mong sabihin. Tapos, expound na lang. So, ayun, I hope nakatulong yan, JC. Pero ayan, pwede mong sabihin yun na, sir, nalimutan ko yung sasabihin ko. Ang pogi mo kasi. Kinabahan ako, ang galing mo kasi, sir. Ayun, tipong gano'n na, Ma-add ko lang, no, Sir Cap, no, kasi power of 3 si Sir Cap, ako power of love lang. Ayun. Kung love mo lahat, magagawa mo lahat, boss. Ay, may magko-questions sa FB Live. Baka may nagko-questions dyan, huwag kayo mahiya. Thank you, JC, sa question. Thank you rin po. Ganun pala, no? Isa pala talagang tactics yun. Parang magjo-joke time ka lang. Kasi minsan, ginagawa ko talaga yun. pag wala na, pag endgame na. Alam mo na, Sir Juan. pag wala na talaga eh. Nagiging robot eh. Ayun. May tanong ulit. Follow-up question lang po. Paano po kunyari kausap niyo is kunyari foreigner? Tapos talagang nagkinabahan ka. Paano yung, kasi di ba English na, aminado English, mahirap na mag-express through English. Paano yung maging tamang approach kapag Ako kasi, mas confident akong kausap ang Amerikano pag siya lang yung kausap ko. Pero pag may Pinoy akong kasama, di ba, parang mas ako conscious ka eh. Ano ba? Basta conscious ka pa sa kalahi mo. Oh, 'di ba? Kasi mas ginajudge ka ng kalahi mo na ay mali yung grammar nito, mali yung ganto. Pero ano ba? More on na lang talaga eh. Dapat prepared ka talaga sa questions. Yun lang. So pati yung delivery mo. Ayun. Ito may natutunan ako sa isang speech coach. Ang turo niya, dapat nagbabasa ka out loud every day for let's say 15 minutes. So sobrang galing na to na speech coach siya. So ang kwento niya, dahil sobrang nasanay siya sa kakabasa niya at least 15 minutes a day before in the morning and before sleeping, ang nangyari daw may time lasing siya. Tas umuwi. Hindi naligo pero nagbasa muna bago matulog.
Ganun. So, practice lang at parang siguro before talking to a customer or client na basa ka muna para lang maano yung bibig mo parang ma-exercise, ma-warm up. And eventually, pag basa ka ng basa, mag-improve ka. Tapos isa pang way para maka-practice ka kung natatry nito sa ChatGPT, yung pwedeng audio na. Pwede mong kausapin yung ChatGPT Pwede mo sabihin, ChatGPT, ask me some questions about love. Kuwari kay Jonas. Ayun. Tapos, I'll answer it. Ganun. So, pwede kang makipag-usap doon. Minsan nga, tinatry ko yan, ginagawa ko yan Pinapagalitan ko pa nga yung ChatGPT kasi hindi pa ako tapos magsalita. So, nagsasalita na siya. Ako, I'm not yet done. Ayun. So, ang lagi. Pwede ka mag-practice. Practice talaga. Yun yung importante. Dagdag lang ako, Kap, at saka JC. Sige, go. Pag kumakausap ako halimbawa ng ibang lahi, ang binubungaran ko agad, nakangiti lang ako. Hi sir, nice to meet you kahit na nangangawit. Hi sir, I'm Jonas. How are you today? Mga ganun lang. Practice lang tapos para maka-ease ng tension, yun lang. Ayun, okay yun yung naka-smile lang. Tapos tandaan mo palagi na kapag lalo na pag client yan, wag parang employee mindset yung gagawin mo. More on client mindset dapat siya. So ikaw yung magtanong. Simula pa lang sabihin mo, sir, for me to get to know you and your business, I'll be asking you several questions. So yung palang simula pa lang alam na niya na, hoy, ako magtatanong, hindi ikaw Ganun. So, tapos may naka-ready ka ng questions. Thank you po. Any other questions, guys? Sulitin na natin. Busy to si Kap sa sa multiple businesses. Oo nga pala, Kap. Congrats, Kap, sa mga Congrats, achievements. Kap. Nakikita ko mga tawag dito yung mga partnership, mga ganun mo sa LinkedIn Thank you. Ang tawag doon yung sa ibang bansa pa ata yung ibang mo ngayon collaboration mo, Kap, no? Galing. Diba? Ayun. Yun. na ads po. Yun, How to be, Kap. Ayun, siguro wala nang tanong iba. Siguro introvert talaga sila. Introvert talaga kayo, Wala kayo dyan. Before we end, quick recap lang para sa key takeaways ko sa ngayon, tonight. Yun, selling doesn't have to be a loud or aggressive nga sa mga Then as an introvert, listen first before to react. Yun yung mga takeaways ko ngayong gabi. Then ikaw, Boss Jonas. Ako, talagang sobrang daming learnings. Thank you so much, Kap. Basta ang sa akin takeaways ko lang is introverts win in sales because they listen. Active listening, guys, Position yourself as a problem solver. Tailor your fit, their exact needs. Guide them to what's best for them, not what is best for you. And yung pinakatumatak sa akin this day is sales isn't about pushing, it's about helping people make the right decisions. Thank you so much, Kap, for sharing your knowledge. Thank you. You're welcome. Ayun, Kap. May natutunan kayo, guys. Kap, baka may mga dyan. Baka may mga ads ka dyan, Kap. Okay. Ano lang, meron ako upcoming LinkedIn Mastery Workshop this coming April 30. If you're interested, online lang to, 7 p.m. to 9 p.m. If you're interested, message me. Connect with me either sa LinkedIn, sa Facebook. Although sa Facebook, naubusan na ako ng kailangan ko mag-unfriend. So better kung LinkedIn or... So, tandaan mo ng friendship. Extrovert ka na, Kap, Hindi ka na introvert. Kunwari lang yun, kunwari. Ayan.
So, ayun. Yun lang. LinkedIn Mastery ni Sir Cap. Connect lang kayo, guys. And ayun. Thank you, everyone, for joining us. And we hope may Thank natutunan you guys. Thank you. shift yung perspective nyo about selling, Have a great evening. Thank you, Kap. Thank you so much. guys. Thank you. Nice meeting. See you again soon, everyone. Bye-bye.